Chef Feng, 12 taon ka na sa Heping Restaurant. 12 taon at 4 na buwan. Ito ang separation pay mo, katumbas ng 3 buwang sahod, ang dahilan kung bakit ka dapat pumirma. Sapat na ang sahod mo para kumuha ng 3 kabataan. Ang kontrol mo sa apoy at tansa sa pagluluto, hindi pwedeng standardize. Hindi yan makakatulong sa pagpapalawak ng mga branch natin. Gustong lumaki ng Heping Restaurant, at ang standardization lang ang tanging paraan. 35 ka na, sa edad mong yan, wala nang kukuha sa iyo sa labas. Kunin mo na ang pera para umalis ka ng may dangal. Hindi ko kailangan ng pera, pero tandaan mo ang isang bagay na ito. Sabi mo wala nang kukuha sa akin. Papatunayan ko sa iyong ikaw mismo ang lalapit para pakiusapan akong bumalik. Pabalikin ka, Chef Chen. Huwag kang masyadong nanggangarap ng gising. Chef Chen, nabalitaan kong 12 taon ka nang nagtatrabaho rito sa kusina. Maraming salamat sa sipag mo. Tandaan mo, lumalakas ang apoy sa pangalawang kalan. Boss Zhao, 12 taon na ang nakakaraan nang kinuha mo ako mula sa tabi-tabing karinderya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na to. Naintindihan ko, sinamantala ng batang yon ang pagpunta ko sa hainan para palitan ang lahat ng mga datihan. Patawarin mo ako, nabigo kita. Ngayon, ano nang balak mo? May talento naman ako sa pagluluto, hindi ako magugutom. Magsisimula lang naman ako sa wala, kaya ko to. Sa ganyang edad, magpapatayo ka pa ng sto sa tabi ng daan. 8 kainan na ang nalugi sa pwestong iyan. Kung ganoon, ako na ang huling magtatayo rito. May bago na namang nagbukas. Masarap ba? Haha, tikman nyo muna. Kapag hindi masarap, libre na. Grabe, Zhu, pumunta ka rito bilis, may kainan dito sa night market na sobrang sarap. Kayo po ba si Chef Chen ng Chenki? Isa po akong food vlogger. Pwede po bang kumuha ng video rito sa inyo? Sige, bumalik ka na lang bukas. Ngayong gabi, kahit pagsamahin pa kaming 3, mas marami pa rin siyang nabenta mag-isa. Hello, Yi po ba ito? Gusto ko lang i-report na may nagpapatakbo ng kainan sa night market nang walang permit. Nasaan ang inyong food business permit? Patingin din po ng inyong health certificate. Inaayos pa po, hindi pa po lumalabas ang permit. Bawal magbenta kapag walang permit. Kailangan muna naming kumpiskahin ang mga gamit mo. CJ. Kayo po ba si Master Chen? Nag-schedule po ako para mag-film ngayong gabi. Hindi muna pwede, iniimbestigahan kami ngayon. Nakita ko nga po. Hihintayin ko na lang ang muling pagbubukas nyo. Hindi ko alam kung kailan. Hihintayin ko pa rin kayo. Bakit naman? Dahil ang paraan nyo ng paggawa, walang katulad sa iba. Gusto kong makita kung paano ang isang taong nakakaluto ng ganoong klaseng hipon. Ay kung ano pa ang kaya niyang iluto. Master Chen, hindi yata maganda ang feng shui sa pwestong iyan ah. Sigurado ka ba talaga? Siguradong sigurado. Xiao Chen, nabalitaan kong nagpapatakbo ka raw ng stall sa bangketa. Gusto mo bang hanapan kita ng sarili mong pwesto? Huwag na po ang pwesto, kaya ko naman po mag-isa. Kamakailan lang, inireklamo ang hipon sa Peace Hotel dahil pabago-bago raw ang lasa nito. Mukhang hindi yata epektibo ang sistema nilang standardisasyon doon. Sir Zhao, napilitan na po akong umalis doon. Nabalitaan ko na ang may-ari nitong Chenki ay nagtrabaho sa Peace Hotel ng 12 taon. Noong matanggal siya, nagtayo siya ng sarili niyang sto sa tabi ng daan. Noong nakaraan, hindi ko siya na-film dahil may nagsumbong sa kanya. Ngayong gabi, nagbabalik siya. Mang Sun,
Yung Chenki na isinumbong mo, may permit na sila ngayon. Kaya sa susunod, huwag ka nang basta-basta magsusumbong ng walang batayan. Magdaos din kaya tayo ng seasonal promotion. Baka sakaling makahikayat tayo ng mas maraming tao, pwede kaya to. Maliit na tubo basta mabilis ang benta, di ba? Kailangan nating subukan. Nagbaba na ng presyo ang nasa tapat natin, bakit ikaw hindi pa rin? Hindi na kailangan. Buhay ang mga hipon ko. Itinatapon ko ang mga patay na. Boss, patay na yata tong mga hipon mo ah. Malata na nga ang laman eh. 99 na yuan para sa 5 kilo, tapos gusto mo pa ng buhay. Anak ng. Puro patay naman pala ang mga nandoon. May dahilan talaga kung bakit mahal dito. Sariwa na, masarap pa. Ginagamit niya ang tanyag na base sauce ng Wei Xinglong. 20 taon na akong nagluluto ng hipon, hinding-hindi ako magkakamali sa lasang to. Talagang napakasarap ng base sauce na ito, pero hindi lang pampalasa ang sikreto sa resepe. Hindi ko pinapansin ang kaunting customer dito sa night market. Pero kapag nagbukas siya ng sariling kainan, magiging malaking sakit sa ulo ko yan. O, ano nang gagawin natin ngayon? Di ba may pwesto ka naman doon sa kanto, na hindi mo pa napaparentahan hanggang ngayon? Malaki naman ang kita sa paglalako sa loob ng 1 buwan. Siguro sapat na iyon. Sapat para saan? Para magbukas ng kainan. Mahirap maghanap ng magandang pwesto ngayon. Yung mga mura naman, masyadong tago ang pwesto. At yung mga nasa magandang pwesto, hindi naman mura. Master Chen, may pwesto roon sa kanto na mura lang ang renta. Gusto mo bang tignan kung magugustuhan mo? Sige, titignan ko muna. 5,000 kada buwan, at walang taas singil sa renta sa loob ng 3 taon. Master Chen, ano sa tingin mo? Bakit mo ba ako tinutulungan? Tinutulungan ko lang din ang sarili natin. Hindi naman kasi namin kayang tapatan ang negosyo mo. Sige, upahan ko. Anong ipapangalan mo sa kainan mo? Hindi ko nababaguhin, Chenji pa rin. May 200,000 followers ako pero heto ako, taga-silbi mo lang ng pagkain. Ikaw naman ang may gustong pumunta rito. Boss, ang dami nating naging customer ngayong gabi, mas mataas ng 40% kumpara noong nakaraang linggo. Simula bukas. May 20% diskwento na ang lahat ng lobster combo. Master Chen, ako nga pala si Zukiang. Masarap na talaga ang mga lobster mo. Pero dapat, isang lobster shop lang ang nakatayo sa kalyeng ito. Mga kapitbahay, Lapit lang kayo rito at huwag palampasin ang pagkakataong ito. para sa anibersaryo ng Zujay, 4 na gin ng lobster sa halagang 88 yuan na lang, may libre pa. Master, masyadong mausok at masebo rito sa kusina, kaya mahirap punasan ang mga salamin. Kung ganoon, mas dalasan mo ang pagpunas. Mas mapapanatag ang mga customer kapag nakikita nila ang loob ng kusina natin. Boss, mas malinis pa itong kusina mo kaysa sa kwarto ko. Nasanay na ako sa loob ng 12 taon. Kung gigibain niya ang pader, gigibain din natin ang pader natin. Boss, kapag giniba natin ang pader ng kusina natin, makikita ng mga customer ang tagong bodega natin doon. Ibaba mo pa ang presyo, magbawas ka pa. 68 yuan para sa 4 na gin, boss, malulugi tayo ng malaki kapag 68 lang. Kahit malugi muna, basta mapalayas natin ang nasa tapat.
Nababaliw na ba to? May isang bagay akong matagal nang gustong itanong. Sarili mo bang gawain ang timpla na gamit mo? Hindi yan ang timpla ng Hotel Heping. Mula yan sa supplier na pinili ng tatay ni Zhao Qianlong. Ang gamit ko, ako mismo ang naghanap. Xiao Chen, hating gabi na, anong ginagawa mo pa rito? Boss Zhao, sinusubukan ko lang po itong timpla. Pag lumamig ang timpla ng tindahan natin, umaalingasaw ang lansa. Sabihin natin sa purchasing na subukan nating palitan ito. Gamitin mo muna yan para sa sarili mo. Kapag dumating ang araw na nagtayo ka ng sarili mong kainan, gamitin mo ito. Kaya naman pala, 10 taon na ang nakalipas nang mapili mo yan. Sa pamamagitan lang ng paisa-isang pagsubok sa mga ito. Higit 20 uri ang sinubukan ko. Ito ang pinakabagay sa panlasa ko. Master, pareho po ba palagi ang dami ng timpla na inilalagay nyo? Pareho ang timpla, pero magkaiba ang mga hipon, magkaiba ang laki, pinagmulan, at maging ang panahon kung kailan hinuli. Ang timpla ang pundasyon, ang kontrol sa apoy ang nagbabalanse. Maaari kang gumamit ng handang timpla. Ngunit ang susunod na hakbang, kailangan mong madiskubre ng mag-isa. Gaano naman katagal bago yon matutuhan? 12 taon ko iyong pinag-aralan. Mang Liu, tama ba? Halika, magtsaa muna tayo. Lumipat ka na sa akin. Dodoblehin ko ang sahod mo bilang head chef. Tiyak na alam mo naman ang sikretong recipe ni Master Chen, hindi ba? Master, ako po. Sige, umalis ka na. Hindi mo madadala ang resipe, at kailangan mo pa ring pag-aralan ang tamang kontrol sa apoy. Master, patawad po. Halos pareho ang lasa, pero parang may kulang. Lumipat si Xiao Liu sa kabila, hindi ka ba natatakot? Kaya niyang gayahin ang timpla. Ngunit may isang bagay siyang hindi natutuhan. Magkakaiba ang bawat batch ng hipon. Dapat alam mo kung kailan dadagdagan o babawasan ang timpla. Dapat umaayon sa hipon ang kontrol mo sa apoy. Hindi ko isinulat to sa papel. Kailangan mong tumayo sa harap ng kalan ng 12 taon. Bago mo malaman kung anong segundo dapat ay toss ang kawali. May 100,000 pisong premyo para sa kampiyon ng Lobster Gourmet Competition sa distrito natin. Inilista na kita roon. Sumali siya. Sasali ka ba o hindi? Sasali ako. Mas masarap to kaysa noong nakaraan. Kulang pa ng kaunti. Sumali na rin si Chentang. Alam ko namang ang mga nagtitinda lang sa tabi-tabi kapag ikinumpara sa mga profesional. Pero sakto to para makita ng lahat kung gaano kalaki ang agwat natin. Isang mainit na pagtanggap sa lahat ng mga dalubhasa sa lobster mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magsisimula na po ang paligsahan sa ilang sandali. Iniaanyayahan po ang lahat ng kalahok na magtungo sa entrada para mag-register. Mahirap ba ang magtinda sa night market? Kasanayan ang labanan ngayon kaya huwag kang kabahan. Napakaayos at pasok na pasok sa standard. Ilang taon mo na tong ginagawa? 12 taon na. Boss Zhao, sa lobster mo, galing ng tekniko ang nalalasahan. Pero ang kay Master Chen, ang husay sa kontrol ng apoy ang nilalasahan dito. Master Chen, mayroon ka bang gustong sabihin?
3 buwan na ang nakakaraan. May nagsabi sa akin na sa edad kong to, wala nang tatanggap sa aking trabaho. Pero ngayon, gusto kong sabihin na, hindi sa walang gustong kumuha sa akin, kundi ako ang ayaw sa kanila. Boss Zhao. Ang matandang hurado na yon ay isang respetadong dalubhasa sa larangang ito. Tingnan mo nga ang kinikita ng Chenji nitong mga nakaraang araw. Gusto kong malaman kung gaano nakalaki ang negosyo niya ngayon. Tutulungan kita. Marunong ka na bang maglinis ng lobster? 3 buwan ko ba namang pinapanood yan, kahit baboy matututo na. Master Chen, hindi na kaya ng tindahan ko, hindi na makasabay. Kunin mo na to. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Bakit mo ibinibigay sa akin? Dahil sa kalyeng ito. Ikaw lang ang talagang marunong magluto ng lobster. Bilib ako sa'yo. Sige, pero may isang kondisyon. Lahat ng tauhan mo rito na maaasahan, pananatilihin ko sa trabaho. Sabihin mo sa kanila na hindi ko na to hawak. Kapag araw, maghintay ka pa ng 5 segundo. 2 buwan, 2 sangay. Anong pakiramdam? Wala naman masyado. Marami pang ang gagawin eh. Noong nakaraang buwan, lumagpas sa 600,000 ang kita ng 2 sangay ng Chenji. Nakuha na rin niya pati ang tindahan ni Zuqiang. Boss Zhao, umaasenso na po siya. Pero nitong nakaraang 3 buwan, patuloy na bumababa ang rating ng mga customer sa Peace Hotel. Mula noong umalis ang mga datihang kusinero sa kusina, pinagawa ulit ang recipe sa NI team. Sabi naman ng mga taga ni E&E, sinunod naman daw nila ang tamang proseso. Eksaktong-eksakto ang sukat ng bawat gramo. Pero, hindi lang talaga makuha ang tamang tansya sa apoy. Boss Zhao, napadalaw po kayo. Dapat nga noon pa ako pumunta rito. Kumain ako ng hipon sa pangalawang sangay mo, at alam mo kung ano. Kaparehong-kapareho ito ng kauna-unahang niluto mo sa tindahan ko. Noong 12 taon na ang nakakaraan, pinalitan ng batang si Zhao Tianlong ang lahat ng mga matatagal ng kusinero doon. Ngayon, mga robot na ang nagluluto ng hipon sa Peace Hotel. Hindi ko na siya mapagsabihan. Pumunta ako rito ngayon para lang sabihin sa'yo, na ang pagkuha ko sa'yo noon, ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Iba ang lasa ng hipon na to kumpara noong nakaraang linggo ah. Nagpalit ba kayo ng kusinero? Hindi po, sinusunod pa rin naman namin ang nakatakdang recipe. Boss Zhao, sabay-sabay na nagbitiw sa tungkulin ang mga pinunong kusinero ng 3 sangay. Bakit? Sabi nila, masyado raw kasing nakakasakal ang bagong standard na proseso. Hindi raw nila maipakita ang tunay nilang galing. Sabi pa ng iba, hindi naman pere-pareho ang mga hipon, magkakaiba ang bawat batch. Kaya hindi ito maluluto ng tama kung gagamitan lang ng stopwatch. E di mag-hire ulit kayo. Hindi ako naniniwala na kung wala ang mga matatandang kusinerong yan, ay hindi na makakapaghain ng masarap na hipon ang Peace Hotel. 3 buwan nang nakapost ang patalastas natin para sa trabaho. Ang mga batang nag-a-apply, umaalis din pagkatapos lang ng 2 linggo. At saka, may isa pa po, kamakailan, may mga nagsisimula ng magkumpara sa internet. Sa lasa ng pagkain sa Peace Hotel at sa Chenji, hindi po maganda ang mga sinasabi sa comment section. Nabasa mo ba? Hindi mo tinignan, bakit hindi? Kapag pinupuri ka ng ibang tao, doon pinakamadaling masunog ang hipon. Saan magsasanay sa pagkontrol ng apoy? Hindi mo na yan problema. Problema ko na yan. Gusto kong buksan ang pangatlong sangay sa kabilang distrito. Dating hotpot restaurant yon na nalugi. 150,000 ang transfer fee. Sapat na ang kita ng 2 sangay kasama ang premyo sa paligsahan. Gibaing natin ang pader na ito at palitan ng salamin para maging open kitchen.
Ihain mo ang specialty nating hipon. Magbubukas na bukas ang pangatlong sangay. Sulit ang pagpunta rito kahit galing pa sa kabilang lungsod. Nagbukas na sa kabilang lungsod ang pangatlong sangay ng Chenki. Isang 35 taong gulang na kusinerong tinanggal sa trabaho. 6 na buwan, 3 sangay. Ang taong nagsabi noon na walang kukuha sa kanya. Ngayon, ewan ko na lang kung ano nang kinakain niya. Ang kita sa unang araw ng pangatlong sangay ng hipon ay lumampas sa 50,000. Mas mataas ito ng 3 beses kumpara noong unang araw ng pagbubukas ng unang sangay mo. Hindi mo man lang ba magawang matuwa? Kabubukas pa lang ng pangatlong sangay. Puro bago pa ang mga tao sa kusina. Malayo pa ang kakayahan nilang magkontrol ng apoy. Ikaw talaga, parang hindi ka nakokontento kailanman. Kapag nakontento ka na, doon na matatapos ang lahat. Tatlong lungsod, 8 sanggay. Gusto mo na bang ibenta ang brand na Chenki ngayon? Hindi ko ibebenta. Ang Kins, ang pinakamalaking grupo ng mga restaurant sa buong lungsod. Gusto nilang bilhin ang Chenki. Manager Zhao, lugi na naman ang sangay na ito ngayong buwan. Sabi ng headquarters, baka kailangan na itong isara. Chef Chen, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga narating mo. Kahanga-hanga. Sir Qin, ipinatawag niyo ako rito. Hindi lang para purihin ako, di ba? Gusto ko ang mga taong diretsong kausap. Gusto kong bilhin ang Chenki, sabihin mo lang ang presyo. Ang mga sangay ko, ako mismo ang magpapatakbo. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. May 1 buwan ka para mag-isip. Kapag nakapagpasya ka na, tawagan mo ako. Magkakaroon ng isa pang Chenki sa kalyeng ito. Kumusta ang usapan? Hindi naging maayos. Chef Chen. Boss Zhao, hindi na kayang isalba ang Heping Restaurant. Nakikiusap siyang bilhin mo na ang Heping Restaurant, at ngayon. Nagkamali ako. Tapusin ko muna tong isang kawali. Bibilhin ko ang Heping Restaurant. Ang presyo ay ibabase sa presyo sa merkado. Hindi kita babaratin, pero may isang kondisyon ako. Magsisimula kang magtrabaho sa kusina ng Chenki, mula sa paghuhugas ng hipon. Kapag nakatapos ka ng 1 taon, ibabalik ko sa iyo ang kainang ito. Hindi babaguhin ang pangalan. Ang Heping Restaurant ay mananatiling Heping Restaurant. Bakit mo pa rin ako tinutulungan? Ako ang nagpalaya sa iyo noon, di ba? Hindi kita tinutulungan. Ginagawa ko to para kay matandang Boss Zhao. Ang kainang ito ang naging buong buhay at pangarap niya. Pinabagsak mo ito habang nakaupo ka sa iyong opisina. Kaya ngayon, kailangan mo itong bawiin habang nakatayo sa tapat ng kalan. Chef Chen, sabi-sabi sa labas na papasukin na ng Kin Group ang industriya ng pagkain. Mag-iingat ka. Hindi ko kailanman minamaliit ang sinuman. Alis na ako. Kapag na-post ang pamagat na to, tiyak na sasabog ito sa trending. Huwag mong isulat ng masyadong madrama. Isulat mo lang ang katotohanan. Mismong ang katotohanan ay madrama na talaga. Isang matandang chef na pinalayas, at pagkaraan ng 2.5 taon, binili niya pabalik ang kainan ng dati niyang amo. Kung hindi ka natutuwa rito, iisipin kung wala ka ng tibok ng puso. Ang pirmahan ng kontrata ay bukas ng 10:00 ng umaga. Sinabi ng matandang Boss Zhao na gusto niyang pumunta. Hayaan mo siyang pumunta. Xiao Chen. Salamat, Boss Zhao. Nakatayo pa rin ang kainan, at mananatili itong kainan sa hinaharap. Papasok na ang mga kin at mabilis silang kumilos sa anumang pasukin nila. 3 taon na ang nakalipas, sumubok sila sa hotpot at nakapagbukas ng 20 sangay sa loob lang ng 6 na buwan. Ang pagpapatakbo ng kainan ay hindi naman karera kung sino ang mas mabilis magbukas ng mga sangay. Hindi ka ba nag-aalala? Anong mapapala ko sa pag-aalala? Kahit papaano, kailangan pa ring magluto. Tikman mo to, inayos ko ang kontrol sa apoy.
Mas maayos na to kaysa noong nakaraang linggo. Mas manipis ang balat ng hipon kapag tag-init, kaya binawasan ko ng 3 segundo. Tanda ko na. Tungkol naman sa Weixing Long, nakausap ko na ang manager ng pabrika nila, si Lao Zhu. 15 taon na siyang nagtatrabaho sa Anhui. Maliit lang ang pabrika nila at limitado ang produksyon. Kung gusto nating makuha ang supply nila, kailangan nating unlock ang dami ng maaga. I-lock ang supply para sa buong taon. Ang sabi ni Lao Zhu, 10 taon na silang kasosyo ng Chengji. Prioridad nila ang Chengji pagdating sa supply. Ang 10 taong samahan, pagkakaibigan yan. Pero ang 3 beses na mas mataas na presyo, negosyo yan. Bumalik ka sa Anhui at doblehin mo pa ang presyong inaalok natin. Sabihin mo sa kanya, hindi lang produkto ang gusto ko. Gusto ko ang buong pabrika niya. Madaling magbahagi ng tsaa, pero ang maghati sa merkado ang mahirap. Linisin mo muna ang mga hipon sa loob ng basket bago ka umuwi ngayong gabi. Sabi noon ng tatay ko, kung magluluto ka ng hipon, dapat maghanda ka muna ng panangga. Noong una, naisip kong napakamakaluma niya. Pero ngayon, kinokopya na naman siguro ang Chengji, no? Ginaya na nga, itinapat pa talaga sa mismong tapat nila. Hindi ba harap-harapang pambabastos yan? Nakakain na ba kayo sa Chengji? 2 taon na kaming kumakain doon. Kung maganda naman ang pagkagaya ng pwestong ito, susubukan ko. Pero kung pangit ang gawa, huwag na lang. Siguradong hindi nila mapapantayan ang Chengji. Mahigit 10 taon nang nagluluto ang may-ari niyon. Wala ka talagang masasabi sa galing nila sa paglutong iyon. Boss, nagbukas nga sila ng open kitchen sa tapat natin. Buhay na hipon, niluluto agad sa harap mo. Pati ang slogan natin, kinopya rin nila. Tayo naman. Kung gusto nilang manggaya, sige lang. Kahit sino naman, kayang gumawa ng open kitchen. Ang problema, pagkatapos nilang gumawa ng open kitchen, ano naman kaya ang niluluto nila sa loob? Wala ba tayong gagawin tungkol doon? Siyempre gagawa tayo. Bukas, ikaw ang hahawak sa kalan. Ako na ang bahalang mag-asikaso sa bagong dating na batch ng mga hipon. Natingnan ko na yan. Mas malaki ang sukat nito kumpara sa huling batch. Kailangang timplahan ng hotpot. Pero sa tapat, ang Kinji ang nandoon. At dito naman ang Chenjay. Basta't nagawa mo ng tama ang paggisa sa hipon. Kahit gawin pa nilang palasyo ang tapat, hindi nila maagaw ang mga customer natin. Hijo, anong ginagawa mo riyan at nakayuko ka? Kalahating buwan mo na kasing tinititigan yang harang na yan. Ano bang magandang tingnan dyan? Wala naman, tinitiyak ko lang ang isang bagay. Haha, ano naman yon? Kinopya pa nga nila pati ang rekado natin. Hayaan mo silang manggaya. Makokopya nila ang rekado natin, pero hindi kailanman ang lasa nito. Tama po kayo. Sir Kin, tinatayang 800 katao ang dagsa ng customer sa unang araw. Nabawasan ng 30% ang nakapila sa Chenji ngayon. Sabi ko na nga ba? Hindi naghihintay ang merkado. Tandaan mo, dapat laging pareho. Dapat pareho ang lasa ng bawat lutuin. Ano sa tingin mo? Pakita mo nga sa akin ulit yung slow motion kanina. Mabilis ang gisa sa malakas na apoy. Malutong ang balat at siksik ang laman. Masarap sa unang kagat, pero nakakaumay na sa pangalawa. Tikman mo ang isa para malaman mo. Nakakabilib talaga sa unang kagat. At pagkatapos nyon, Ayaw mo nang kumain ng pangatlo. saan ka pupunta? Magluluto lang ako ng isa pang kawali. Pakita natin sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng pagkain babalik-balikan. Tikman nyo. Master, mas masarap po ito kaysa sa dati. Master Chen, kapag kinain mo ang hipong ito, mapapakain ka pa ng pangalawa. Iyan ang pagkakaiba natin. Ang sa Kinjay, pang-isahang beses lang ang benta. Samantalang ang sa atin, mga suki na babalik-balik habang buhay. Mula ngayon, kahit magkaroon pa sila ng price war sa tapat, ang hipon natin ay ilalabas pa rin ayon sa pamantayang ito. Huwag kang magmadali, kapag nagpadalos-dalos ka, masisira ang usapan. Boss Kin, trending na po sa lungsod natin ang videong ito. At sa comment section, puro tungkol sa Chenji ang pinag-uusapan. Kumusta na kay Weixing Long?
Sabi ni Lao Zhu, pag-iisipan daw muna niya. Pero sa salita niya, ayaw niyang pumirma sa kasunduan para sa kompensasyon. Kung ganoon, dagdagan pa natin. Isama mo na rin doon ang proposal para sa pagbili ng pabrika. Sabihin mo sa kanya na retirement package ang iniaalok ng Kinshai. Sapat na iyon para sa natitirang bahagi ng buhay niya. May nagpunta rito mula sa Kinshi noong isang araw. Napakalaki ng inalok nilang halaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganoong kalaking pera. Pero hindi ko pinirmahan. Bakit hindi mo pinirmahan? Buong buhay ko, gumagawa ako ng base ng sarsa. Kaya alam ko kung ano ang dekalidad na timpla. 10 taon mo nang ginagamit ito, at tuwing kumukuha ka ng supply, may lagi kang sinasabi. Anong sinasabi ko? Palagi mo sa aking sinasabi, Mang Zhu, maaasahan ang timplang ito. Hindi ko alam kung gaano kahalaga ang salitang maaasahan, pero alam kong hindi kayang sabihin ng mga tao sa Kinshi ang salitang yan. Kung gaano karami ang kailangan mo, ganoon din karami ang ibibigay ko sa iyo. Pero mayroon akong isang kondisyon. Huwag mong hahayaang pumasok sa loob ng pabrika ko ang mga tao mula sa Kinshai. Ito lang ang tanging prinsipyo ko. Ayaw kong ibenta ang aking timpla sa mga taong hindi naman nagluluto ng hipon. Hindi ko desisyon yan. Pero may isang bagay akong maipapangako sa iyo. Habang nandito pa ako, ang Wei Xinglong ang mananatiling timpla ng Chenjai. Kung gusto mong magtaas ng presyo, sige lang. Kung gusto mong huminto sa pag-supply, sige lang. Hindi ko pa rin papalitan ng sarsa mo. Sige, para sa susunod na 3 taon, sa'yo lang ako magsusupply. Ito ang sulat ng pag-recruit na ipinadala sa inyo ng Kinji sa kabilang tapat. Lahat kayo nakatanggap nito sa mga cellphone ninyo, hindi ba? Hindi ko kayo pipigilang umalis, pero may isang bagay kayong dapat pag-isipang mabuti. Kapag pinirmahan nyo ang non-compete agreement, hindi kayo maaaring magluto ng hipon sa industriya ng pagkain sa loob ng 3 taon. 3 taon na hindi hahawak ng sandok. Ano kaya ang mangyayari sa mga kamay nyo? Kayo na ang bahalang magtimbang niyan. Ang mga gustong umalis, maaari nang umalis ngayon. Babayaran ko ang sweldo ninyo hanggang sa katapusan ng buwan. Para naman sa mga mananatili, magsisimula tayong mag-ensayo ng dagdag na 1 oras bukas. Ituturo ko sa inyo ang bagong standard sa pagkontrol ng apoy. Kawalan nila ang pag-alis nila. Para sa inyo na mananatili, ituturo ko ang lahat ng nalalaman ko. Paano ba kayo tinuruan ni Master Chen noon? Mayroon bang standard sa pagkontrol ng apoy? Sabi niya, tingnan mo muna ang hipon bago maglagay ng rekado, at tingnan ang apoy bago ay toss ang kawali. Walang eksaktong sukat o numero. Sabi niya, kapag nakatayo ka na doon ng 3 taon. Malalaman mo na kung kailan dapat ay toss ang kawali. Sinong nakakita ng pagkakaiba? Naghintay muna ng dagdag na 5 segundo bago isa lang sa kawali. Bakit kailangang maghintay ng 5 segundo pa? Hindi pa sapat ang init ng mantika. Manipis ang balat ng hipon tuwing tag-init. Kapag hindi sapat ang init ng mantika bago isa lang, madaling madurog ang karne ng hipon. Sige, ikaw naman, babantayan kita. Pwede na ang susunod. Kumusta naman ang paghuhugas ng hipon ng batang yan? 1 buwan na siyang naghuhugas. Noong araw, ganyan ka rin naman. Namaga ang kamay mo ng 1 buwan, tapos ang alat-alat pa ng niluto mong hipon. Xiao Chen, ipagkakatiwala ko sa inyong dalawa ang Heping Restaurant balang araw. Ikaw ang hahawak ng sandok, at siya naman ang mag-aaral sa'yo. Sabi ng doktor, hindi na niya kakayaning lampasan ang buwang ito. Habang nandito pa siya, samahan mo muna siya ng madalas. Ako na ang bahalang mag-aproba ng bakasyon mo sa kusina. Huwag na po.
Kung malalaman ni Papa na hindi ako naghuhugas ng hipon para lang tabihan siya rito, siguradong sisipain niya ako pababa ng kama sa ospital. Sige na, bumalik ka na sa paghuhugas doon. Ako na ang magdadala ng pagkain sa kanya. Pa, tignan mo, halos 200 kilo na ang nahugasan ko ngayon. Mas masipag ako kumpara sa'yo, noong bata ka pa. Sinipit ako ng malaking ito ng 3 beses, pero ito ang pinakamalinis na nahugasan ko. Anak, mag-aral kang mabuti kay Master Chen kung paano magluto ng hipon. Hindi lang ito basta pagluluto ng ulam, kundi. Dali, ihanda ang pang-emergency. Naintindihan ko na, Pa. Ang sikreto ay ang kontrol sa apoy. Bumalik ka at sabihin mo kay Boskin na naghuhugas ako ng hipon dito sa Chenje at masaya ako sa ginagawa ko. Hindi niya kailangang mag-alala. May sinabi ang papa ko noon. Sabi niya, ang Heping Restaurant ay ang pangalang magkasama ninyong itinaguyod. Noon, hindi ko maintindihan kung ano ang kahulugan ng magkasama. Bukas, babalik pa rin ako rito para maghugas ng hipon tulad ng dati. Binabantayan ka ng papa mo. Papa, pagmasdan mo na lang po ako ng tahimik mula riyan. Tingnan mo lang ako ng tahimik. Sa loob ng 1 buwan, sabay na magbubukas ang 3 sangay. Triplehin ang pagpapakalat ng patalastas. Ganoon pa rin ang subsidya mula sa plataporma. Bilis ang kailangan ko. At kasikatan sa merkado. May 8 sangay na ang Chengji. Sa loob ng 3 buwan, kailangan nating makaabot sa 10 sangay. Lumalabas na ang mga datos para sa unang buwan ng pagbubukas. Ang gastos natin para kumuha ng bagong customer ay 3 beses na mas mataas kaysa sa Chengji. At ang bilang ng mga bumabalik na customer ay 1/4 lang ng sa Chengji. Tiethe. Dahil iyan sa kawalan ng pagpipilian, sabay na bubuksan ang 3 sangay. Kapag nadagdagan ang mga putahe, kusang tataas ang bilang ng mga babalik na customer. Kumusta ang progreso ng bagong putahe sa Departamento ng Pananaliksik? Kasalukuyan ng sinusubukan ang lasang may 13 pampalasa. Ang gamit natin ay ang pampalasang Weixinglong. Dagdag pa ang sarili nating timpla ng mga pampalasa. Kailangang bilisan bago matapos ang taon. Gusto ko na kapag naisip ng mga tao sa kalye na ito ang lobs. Una nilang maalala ang kimchi. Sabay nilang binuksan ang 3 sangay. Tapat na tapat mismo sa 3 nating sangay. At mas mababa ng 30% ang presyo nila kaysa sa atin. Sa ganitong pagbaba ng presyo, ang buwanang lugi nila ay tinatayang mahigit sa 5 milyong yuan. Kaya nilang malugi ng 5 milyong yuan. Kung ganoon, ano nang gagawin natin? Nagtatapon sila ng pera para umagaw ng mga customer. Isang bagay lang ang gagawin natin. Ano yon? Pagbutihin pa ang pagluluto ng lobs. Ngayong tag-init, 3 beses na tayong nagpalit ng supply ng lobs. At iba-iba ang kalidad nito bawat beses. Kailangan kong samahan ang mga punong kusinero ng bawat sangay. Para muling pag-aralan ang tamang lakas ng apoy. Nagtatapon sila ng pera. At tayo naman ay maglalaan ng oras. May halaga ba ang oras? Makikita natin ang halaga niyan sa hinaharap. Pero sa ngayon, bukod sa oras, wala na akong ibang mas mahalaga kundi ang kimchi. Ito ang unang sala ngayon. Makapalang balat, malalaki, at medyo maitim ang kulay. Sino ang makakapagturo sa akin kung paano pumili? Dagdagan ng 10 segundo bago hanguin. Kapag makapalang balat, kailangang igisa ng mas matagal ng konti. Paano naman ang pampalasa? Walang bago sa pampalasa. Ang makapal na balat ay nangangahulugang masiksik ang laman ng hipon. Kailangan ng mas matapang na lasa para tumagos ito sa loob. Magdagdag pa ng kalahating kutsara ng pampalasa. Oras lang ang naisip mo, hindi mo naisip ang pampalasa. Mag-ensayo ka pa. Chef Chen, sabi niyo po dati hindi pwedeng gawing standard ang lahat. Pero ang mga isinulat niyo, standard din naman. Hindi standard ang isinulat ko. Gabay lang ang isinulat ko. Bawat batch ng hipon na dumating, tingnan mo muna, hipuin at amuyin. Saka mo desisyunan kung paano ito igigisa. Ito ang tunay na tansa. Kung susunod ka lang sa listahang ito nang hindi tinitingnan ang hipon, wala kang pinagkaiba sa isang simpleng robot. Masyadong malawak ang saklaw nito, di ba?
Dahil ang natitira ay ikaw na mismo ang magpapasya. Ang kakayahang magpasya na yan, ay makukuha mo lang sa patuloy na pagtayo sa harap ng kalan. Walang sinumang makakapagsulat niyan para sa'yo. Kaya ko, pwede ko bang gamitin ang ideyang ito para gumawa ng manual? Gawin mo muna, saka ko titingnan. Sabi ng tatay ko. At gawa ko ni Chef Chen. Ayos na, sige na, ipa-photocopy mo na ito. Bigyan ng tig-isang kopya ang bawat sangay. Iwanang bakante ang huling pahina para makapagsulat doon ang bawat isa. Chef Chen, kailan po ako pwedeng humawak ng kalan? Hindi pa pwede sa ngayon. Pero kung magpupursigi ka, kung makakatagal ka ng 3 buwan, marahil ay may pag-asa na. Boskin, ito ang pinakamagandang klase ngayong taon. Malalaki ang sukat at siksik ang laman. Ilang restoran ang sinusuplayan mo sa kabuuan? Dati ay 5 restoran. Pero kung kukunin niyo pong lahat, kailangan kong ihinto ang supply ko sa iba. Eksklusibong kasunduan sa supply. Ang presyo ay mas mataas ng 30% kumpara sa kasalukuyan mong presyo ng supply. Ang kondisyon ay dapat sa KINJ lang ang supply. 30% para sa ilang taon ang kontrata. 3 taon. Pero may isang kondisyon, kapag nalaman naming nag-supply ka sa iba, ang multa sa paglabag ay 3 beses ng kabuuang halaga ng kontrata. Master Chen, tumawag po si Lao Liu na hindi na raw siya magsusupply sa atin simula ngayon. Bakit? Nakipagkontrata ng eksklusibo ang mga kin at ang presyo nila ay mas mataas ng 30% kaysa sa atin. Pumirma siya para sa 3 taon. Gaano kalaki ang bahagi ng mga hipon ni Lao Liu sa kabuang supply natin? 40%. Malalaki ang mga hipon doon at laging maganda ang kalidad. May iba pa ba tayong supplier? Meron naman, pero hindi kasing ganda ng kalidad kay Lao Liu. Naitali na si Lao Liu ng mga kin. Ang nabanggit mo noong magsasaka ng hipon sa kabilang probinsya. May kontak ka pa ba sa kanya? Opo, ang pangalan niya ay si Lao Zeng. Mahigit 10 taon na siyang nag-aalaga ng hipon sa Huzhou, sa kabilang probinsya. Dati siyang supplier ng Peace Hotel. Noong nabubuhay pa si Papa, pumirma sila para sa 5 taon. Bukas na bukas din sa madaling araw, sumama ka sa akin doon. Alam mo ba ang daan? Master Chen. Ako po ang nakasalang sa kalan bukas. Hindi pa po tapos ang pagsasanay ko. Pagbalik mo na lang gawin yan. Mas mahalaga ang hipon ngayon kaysa sa pagsasanay mo. Sige na, anong oras tayo alis? 5:00 ng madaling araw. Susunduin kita. President Zhao, ilang taon din tayong hindi nagkita. Kumusta na ang kalusugan ng papa mo? Pumanaw na siya noong nakaraang buwan. Pumanaw na ang matandang President Zhao. Bakit hindi ko man lang nalaman? Noon, ang mismong papa mo ang nagpunta rito para pumirma ng kontrata. Sabi niya, napakaganda raw ng mga hipon mo at gagamitin daw ng Peace Hotel. Pumirma siya para sa 5 taon. Pero pagkatapos nyon, hindi mo na ito itinuloy. Pagkakamali ko po yon. Pinalitan ko kasi ang aming supplier noon. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Ano nga palang sadya ninyo rito ngayon? Master Zeng, kukunin ko ang lahat ng mga hipon mo. At ang presyo ay mas mataas ng 5% kaysa sa kasalukuyan mong presyo ng supply. Pero sa isang kondisyon, ako muna ang uunahin mong supplyan. Siya nga pala ang aking master. Ang may-ari ng Chenji. Ang Chenji na sumikat nitong nakaraang 2 taon, talagang may alam ka sa mga hipon. Medyo maberde-berde ang likod ng hipong ito. Pinalaki iyan sa malalim na tubig. Mas matamis talaga kumpara sa mga nakukuha sa mababaw na tubig. Ilang taon na ang nakalipas, iho. Kung alam lang ng tatay mo na bumalik ka para maghanap ng hipon, siguradong matutuwa yon doon sa kabilang buhay. Master Chen, sa inyo na ang buong palaisdaan ko ng hipon mula ngayon. May pumunta rito galing sa mga kin, mas mataas ang alok nila sa'yo. Hindi ako pumirma kasi may tinanong ako sa kanya. Hindi niya nasagot. Anong tanong? Tinanong ko yung tauhan ni Boskin, kumakain ka ba ng hipon? Sabi niya, hindi raw siya kumakain yon. Isang taong hindi naman kumakain ng hipon, tapos magnenegosyo ng hipon. Hindi ako panatag sa ganyan. Master Zeng, ako naman kumakain. Nakakakain ako ng 30 piraso sa isang araw. Tama yan. Mula nung maputol ang supply kay Matandang Liu, nilapitan na ako ng ilang maliliit na supplier mula sa kabisera ng probinsya. Hinaharangan ng mga kin ang lahat ng supply ngayon. Natatakot ang mga may-ari ng palaisdaan na baka pati sila ay harangan din ng mga kin.
Kaya gusto nila tayong gawing panakip-butas. Ayokong maging panakip-butas lang tayo. Kung magsusupply tayo, dapat pamatagalan. Ang presyo ay ibabase sa takbo ng merkado. Walang barat na presyuhan. Siya nga pala, gumagawa ang Kinji ng bagong flavor gamit ang 13 pampalasa. Gawa pa rin sa artificial na pampalasa ang base nila. Sa tingin mo, ano ba talaga ang hinahabol nila? Gusto nilang maging mabilis para maakit ang mga customer na bumalik gamit ang mga bagong produkto. Pero ang base ay base lang naman. Kahit magpalit ka pa ng 100 flavor, kung hindi naman tama ang kontrol sa apoy, hindi mo pa rin mapapanatili ang mga customer. Siguradong hindi ka man lang natatakot. Natatakot din, pero pagkatapos matakot, kailangan pa ring magluto ng hipon. Kung ikukumpara sa Chenjai, saan nagkulang? Boskin, pareho lang ang base ng sarsa natin sa Chenjai. Ang recipe natin ay gawa rin ng pinakamahuhusay na chef. Pero kapag nailuto na, may kulang pa rin talaga sa lasa. Sa tinhin namin, problema ito sa pagkontrol ng apoy. Kung ganoon, kontrolin nyo ng maayos. Ang temperatura, ang oras. Pati ang dalas ng pag-alog sa kawali. Gawin nyong eksakto ang sukat ng lahat ng yan. Boskin, nagawa na po namin yan ng eksakto. Pero magkakaiba ang bawat batch ng mga dumarating na hipon. Kaya gamit ang parehong sukat. Minsan ay masarap ang pagkakaluto, pero minsan naman hindi maganda ang kinalalabasan. Takot naman ang chef na baguhin yan ng basta-basta. Dahil kayo po kasi ang nagtakda ng mga sukat. Mag-o-overtime ang buong team ng pananaliksik at pagbuo ng produkto. Bago sumapit ang susunod na buwan, gusto kong makakita ng produktong kayang makipagsabayan sa Chenjai. Sabay-sabay na magbubukas ang tatlong sangay ng Kinji. 8,600,000 piso ang tinatantyang malulugi sa unang buwan. Hindi lang ito simpleng labanan sa presyuhan. Pagtatapon ito ng pera at ang problema, kaya nilang gawin yon. Ilang buwan pa kaya ang kayang itagal ng pondo natin? Kayang-kaya nating umabot hanggang katapusan ng taon. Kumikita naman ang tatlong sangay natin. Maliit nga lang ang tubo natin. Basta't masarap ang luto sa hipon, hinding-hindi tayo mawawalan ng mga suki. Sapat na ang 300,000,000 piso para makipaglaro pa sila ng 3 taon. Pero hindi kayang bilhin ng 300,000,000 piso ang oras. Hindi rin yan kayang bilhin ang mga hipon. At ang tamang tiyempo ng paghahalo sa kanila sa kawali. Sa totoo lang, ikaw, ang pinakahahangaan ko sa'yo, hinding-hindi ka natataranta kailanman. May maitutulong ba kung matataranta ako? Master Zeng, gusto po sana kayong makausap ng Kins Catering Group para sa isang kasunduan. Master Zeng, pakakyawin po nila ang lahat ng inyong mga hipon. Doble ang presyong ibabayad nila kumpara sa nakukuha nyo ngayon. Doble, kung ganoon, bumalik ka sa amo mo at sabihin mo sa kanya. Hindi ko ibinebenta ang mga hipon ko sa kung sinong may pinakamalaking pera. Kung ganoon, kanino nyo po ito ibebenta? Doon sa taong. Dahil marunong siyang kumain at magpahalaga sa mga hipon ko. Master Zeng, ito po ang bagong batch ng produkto natin. Tikman niyo po kung tama ang bango nito. Medyo napasobra, medyo matapang ang timpla ng pampalasang to ngayon. Ganyan din ang sabi ni Lao Zhu. Inayos ko na po ang dami ng nilalagay ko. Master Zeng, ano po ang sasabihin ko kay Boskin? Bumalik ka at sabihin mong hindi pumipirma sa eksklusibong kontrata si Old Zeng. Kung kanino mas mabili ang mga hipon, doon ko ibebenta. Pero ako muna ang pipili sa mga hipon ni Master Chen. At ang matitira, saka ko palang ibibigay sa iba. Iyan ang patakaran natin. Master Chen, laging tandaan mo ito. Ang pagpasok sa negosyo ay parang pagluluto ng hipon, hindi ito minamadali. Dahil ang Boskin na yan, halatang halata namang nagmamadali palagi. Boss Zhao, parang mahina yata ang likod mo ah. Huwag mo akong tawaging Boss Zhao. Tawagin mo na lang akong Zhao Tianlong, haha. Zhao Tianlong, parang mahina yata ang likod mo ah. Anong kinikumpas-kumpas mo dyan? Inaalala ko lang ang ritmo. Itong salang niluluto mo ay mas mabagal ng halos kalahating segundo kumpara sa nakita ko noong nakaraang araw. Kapag ikaw na ang magluluto, sundin mo lang ang ritmong inaalala mo. Wala pa akong 3 buwan dito. Kulang pa ng 5 araw, pero kung iaabot na sa iyo ang pagkakataon, tatanggapin mo ba o hindi?
Naparamihan ng toyo, medyo mas maalat ng kaunti. Pero tama naman ang ritmo. Akala ko papagalitan niyo ako. Bakit naman kita papagalitan? Basta naluto ng maayos, pag-unlad na yon. Higupin mo. Masyadong mainit ang mantika sa ikatlong sala. Tama ang init ng mantika sa ikalimang sala, pero napaaga ang paghalo mo. Ang mahalaga, alam mo kung saan ka nagkamali. Mas nakakatakot kung hindi mo alam. Master Chen, noong nag-aral ka palang magluto ng hipon, ilang beses, bago ka nakagawa ng isang salang na gustuhan mo talaga. Higit sa 1,000 beses yata. Higit sa 1,000 beses, kaya nga ikalimang sala mo palang naman ngayon. Bakit ka nagmamadali? Hindi kami nagkasundo ni Mang Zeng. Sinabi niyang gusto niyang siya muna ang mamili sa mga hipon ni Master Chen. Kung ganoon, ibahin natin ang diskarte. Ibaba pa natin lalo ang presyo. Magkano na ito ngayon? Sa 3 branch, ang average ay 68 yuan para sa 3 kilo. Gawin nating 58 yuan para sa 4 na kilo para maakit muna natin ang mga mamimili. Hindi mahalaga kung magkano ang malugi sa atin. Ang mahalaga ay maagaw natin ang mga customer ng Chengji. President Qin, sa presyong ito, baka mas malaki ang malugi sa atin kaysa sa inaasahan natin. Sinabi ko nang hindi yan mahalaga. Noong una, hindi ko pa kabisado ang tamang init ng apoy. Nagluluto lang ako noon base sa pakiramdam ko. Kapag hindi naging maganda ang pakiramdam ko, sira na ang luto. Kaya nga kahit 10 taon na ang tindahan ko, hindi pa rin ito lumalaki. Kung nakatagal ka ng 10 taon sa pamamagitan lang ng pakiramdam, ibig sabihin ay magaling talaga ang mga kamay mo. Ngayong may gabay ka na, subukan mong pagsamahin ang pakiramdam mo at ang gabay na ito. Master Chen, noong naghahanap pa ako ng gulo sa iyo noon, hindi ko akalain na darating ang araw na ipapadala mo sa akin ang ganitong bagay. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Simula bukas, susunod na sa pamantayan ang ikalawang sangay. Kung may problema, lapitan mo lang ako kahit kailan. Simula ngayon, gagamitin natin ito para maging pere-pareho ang pamantayan. Pero kailangan mo pa ring gamitin ang sarili mong diskarte. Sa tuwing magluluto kayo ng hipon, itala ninyo ang mga pagbabago sa bakanteng pahina. Titignan ko iyan pagkalipas ng 1 buwan. Kamusta ang lasa? Medyo maalat ng kaunti. Nanginig kasi ang kamay ko kanina habang nagbubuhos ng toyo. Ulitin mo. Siguraduhin mong hindi na nanginginig ang kamay mo ngayon. Pwede na. Mula ngayon, magluto ka ng hindi bababa sa 20 kawali araw-araw para masanay ang kamay mo. 20 kawali, 20 kawali. Kapag nagkulang kahit isa, maghugas ka ulit ng hipon bukas. Sayo na ang tindahang ito simula ngayon. Pero sa araw, mag-ensayo ka pa rin sa pangunahing sangay. At sa gabi mo na lang ito asikasuhin. Hindi magbabago ang karatula rito. Pero sa kusina, dapat sundin ang pamantayan ng Chengji. Chef Chen, 3 araw pa lang po akong nag-aaral. Ito ang lugar na hinawakan ng tatay mo ng 20 taon. Kailangan mo na ring matutunang panghawakan ito sa sarili mo. Chef Chen, pwede po ba akong magsama ng isa pang tao rito? Sino? Si Xiao Liu. Mas mabilis at mas sanay siyang maghanda ng mga sangkap kaysa sa akin. Sa'yo ang kainang ito, kaya ikaw ang magpasya. Basta masarap ang hipon, walang problema. Bukas pa ba ang Peace Hotel? Bukas pa, at mananatili itong bukas palagi. Lolo, pasok po kayo at maupo muna. Nasaan ang tatay mo? Pumanaw na po ang tatay ko noong nakaraang buwan. Kung ganoon, ikaw na ang magluto. Tikman ko nga kung gaano kagaling ang natutunan mo. Boss Zhao, huwag po kayong kabahan. Zhang, huwag mo na akong tawaging Boss Zhao. Tawagin mo na lang akong Zhao Tianlong.
Halos katulad din ng luto ng tatay niya. Medyo may kulang lang ng kaunti. Mas makatas at malambot ang hipon ng tatay niya. Pero pwede na rin ito. Iho, bigyan mo pa ako ng isa pang plato. Tingnan natin kung sambalang ito o talagang marunong ka. Isa pa. Umabot na sa 30 milyon ang lugi ng 5 nating tindahan. Pero tignan mo ang naging resulta, triple na ang dagsa ng mga tao. Dahil lang yan sa pagbibigay natin ng pansin sa kaligtasan ng pagkain. Matigas pa rin si Wei Xinglong, ayaw niyang bumigay. Hindi na sinasagot ni Lao Zhou ang mga tawag ko. Noong pinuntahan ko sa planta, ang sabi wala raw doon ang tagapamahala. Ayusin mo ang pakikipagkita kay Chen Tang. Ito na ang huling pagkakataon. Pumunta tayo sa tindahan nila, doon sa mismong pangunahing sangay niya. Hindi ako naniniwalang kaya niya akong palayasin sa sarili niyang tindahan. Bakit siya pupunta rito? Anong kailangan niya? Walang sinabi sa sulat. Ang sabi lang niya, gusto niyang makipag-usap ng harapan. Baka magpapakumbaba na siya at taamin ng pagkatalo. O kaya naman, baka magbibigay na siya ng huling babala. Kailan? Bukas, sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang sabi niya, doon daw sa mismong tindahan mo. Kung ganoon, hayaan mo siyang pumunta. Bibigyan ko siya ng isang mesa at isang takure ng tsaa. Libre na ang tsaa, sagot ko na yon. Hindi ka ba man lang maghahanda? Para saan naman ako maghahanda? Kung pumunta siya para kumain ng hipon, ipagluluto ko siya. Kung makikipag-usap siya, makikinig ako. Pero kung balak niyang manggulo, tatawag ako ng pulis. Master Chen, mukhang mas lumaki pa ang tindahan mo kumpara noong huli akong bumisita rito. Mukhang hindi lang simpleng pagbisita ang ipinunta ninyo rito ngayon, Boss Qin. Master Chen, isang beses ko lang to sasabihin. Kapag namuhunan kami sa inyo, at makuha ang kalahati ng karapatan sa pamamahala, ikaw pa rin ang masusunod kung paano iluluto ang mga hipon. Magbibigay lang ako ng pondo, at hindi ako makikialam sa mga desisyon mo. Ngunit ang supply chain ay kailangang dumaan sa aming grupo. Master Chen, naisip mo na ba? Gaano man kasarap ang luto mong hipon, ilang sangay lang ang mayroon ka. Pero kung ako ang kasama mo, kaya kong patayuin ang mga tindahan mo sa buong lungsod. Sagad na ang ibinigay kong pagpaparaya rito, Master Chen. Boss Qin, ano naman ngayon kung makarating tayo sa buong lungsod? Kahit pa isang tindahan lang ang mayroon ng Chenji. Mas masarap pa rin ang luto namin kumpara sa lahat ng mga tindahan nyo sa buong lungsod. Ang sinasabi mong pagpaparaya, ay paraan mo lang para gamitin ang pangalan ng Chenji. At isa katuparan ang lihim na pakana ng mga Qin. Matalino ka, Chef Chen. Pero tingnan mo naman ang tapat ng kainan mo. Muling magbubukas ang Kinji sa susunod na buwan. Di magbukas sila, hihintayin ko. Bukas na kusina, iba't ibang flavor at base ng sarsa. At bagong gisang buhay na hipon. Tapos mas mababa pa ang presyo nila ng 30% kumpara sa'yo. Ang bagay na hindi ko nagawa noong nakaraan. Gagawin ko ngayon sa ibang paraan. Hindi ako kailanman natakot sa mga taong ginagawa ang sinasabi nila. Mas kinatatakutan ko ang mga taong puro salita lang pero walang ginagawa. Hindi ka ba talaga kinakabahan kahit kaunti? Kinakabahan. Pero pagkatapos kabahan, kailangan ko pa ring magluto ng hipon. Isinulat ko na isa kang bayani. Ano nang isinulat mo? Sabi ko, nagluluto ka lang ng hipon at hindi ka na sumasagot sa kanila. Hindi ka nagkamali roon. Lolo, hindi pa po ba kayo alis? Nagbukas muli ang isang yon. Natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot? May malaking restoran na nagbukas sa tapat niya noon. Napakalaki nito. Hulaan mo kung ano ang nangyari pagkatapos. Parang ang tatay ko, gumigising ng maaga araw-araw para magluto ng hipon, at tuluyan nang nagsara ang kalaban. Tama, ang ginawa niya lang sa hipon, mas pinalasap niya lang ng kaunti kumpara sa tapat. Kaunting-kaunti lang, pero nalasahan yon ng mga customer. Naintindihan ko na.
Muling magbubukas ang Kinji sa susunod na linggo. 5 beses na mas maraming uri ng pagkain, 3 beses na bentahe sa presyo. Hindi tayo sasabak sa gyera ng presyuhan o sa paramihan ng putahe. Isang bagay lang ang gagawin natin. Gawin nating pinakamasarap ang hipon na ito. Simula ngayon, magdagdag ng 2 oras ng pagsasanay araw-araw. Ang bawat head chef ay kailangang maggisa ng 50 kawali araw-araw. Tikman niyo muna pagkaluto. Ihain lang kapag kontento na kayo sa lasa. Chef, 50 kawali, masisira po ang mga kamay namin yan. Kung masira ang kamay nyo, pwede nyo namang ipagamot at pagalingin. Pero kung hindi nyo pa makukuha ang tamang kontrol sa apoy ngayon, wala na kayong pagkakataong mag-ensayo sa susunod. Pwede kaming mag-extra practice dito sa second branch. Tutal, bakante naman ang mga kalan pagkatapos magsara. Zukyang, hindi ka pa ba uwi? Kahapon, natikman ko yung hipon na galing sa loob ng Kinjay. Ngayong beses, talagang may pinagbago sila. Hindi lang to basta salita. Natikman mo na. Nagpabili ako sa kakilala ko. Tikman mo, ito yung bago nilang timpla. Oh, kamusta? Mas masarap kaysa noong nakaraan. Malutong ang balat at talagang siksik ang laman. Pero hindi pa rin nila nare-resolba ang problema. Anong problema? Pagkatapos mong kumain ng isa, hindi mo nahahanap-hanapin ang pangalawa. Parang sa unang kagat lang masarap. Pero pagkatapos nyon, ayaw mo nang kumuha ulit. Ang hipon natin, dapat kapag kumuha ang customer ng isa, gugustuhin pa nilang kumuha ng isa pa. Iyan ang kaibahan. Sige, mag-ensayo ka pa. Babalik na ako para matulog. Oh, kamusta? May tiwala ka ba sa sarili mo para sa pagbubukas natin bukas? Sir Kin, para rito sa bagong recipe ng hipon. Sinunod ko naman ang mga sukat mula sa research and development. Pero sa tingin ko, hindi pa ito ang pinakamasarap na timpla. Saan banda ang kulang? May sinabi noon si Chef Chen. Buhay ang mga hipon, kaya iba-iba ang bawat batch. Dapat nagluluto ka base sa nakikita mo sa hipon. Hindi lang basta nakatitig sa mga sukat. Sa tingin ko, may kulang pa ng kaunti sa recipe na to. Mag-adjust habang nagluluto. Magluto ayon sa mga sukat. Ang mga sukat na pinagkagastusan ng 80% ay ng daang-daang libo. Mas mapagkakatiwalaan ko yan. Sige po, Sir Kin. Puno na po ang mga reservation para sa unang araw. Fully booked na po para sa susunod na 3 araw. Gumana po ang diskarte natin sa presyo ngayon. Paano naman doon sa kabila? Wala po silang ginagawang kahit anong hakbang. Basta bukas lang sila gaya ng dati. Kung ganoon, hindi natin kailangang magmadali. Hayaan lang natin silang manood. May nakapila sa kanila na 200 tao. Kahit gaano pa karami ang tao sa unang araw, wala rin yung silbi. Tingnan natin pagkatapos ng 3 araw. Hindi ka man lang nag-aalala. Nakakainis talaga. Kinakabahan ako, pero tuwing kinakabahan ako, kumakain ako ng noodles. Pagkatapos kumain ng noodles, tuloy ang paggisa ng hipon. Anyway, pumunta ka nga sa tapat at bumili ng isang order ng hipon. Gusto kong matikman kung gaano talaga kalaki ang inunlad nila ngayon. Nakakaubo ang anghang, tapos matigas ang karne. Masarap sa unang kagat, pero pagkatapos. Pagkakain, ayaw mo nang kumuha ng pangatlong piraso. Ganoon pa rin ang dati nilang problema. Kaya nilang akitin ang tao sa unang punta. Pero hindi nila kayang pabalikin para sa pangalawang pagkakataon. Kaya pagkalipas ng 3 araw, makikita mo, mababawasan ng kalahati ang pumipila sa tapat. Huwag kang magmadali, ang hipon natin mismo ang magpapatunay ng sarili nito. Tama ka nga sa sinabi mo. Bumababa na ang bilang ng mga bumabalik sa kanila. Wala nang ang pila sa labas ng pinto nila. Yan na ang sinasabi ko. Pang isang beses lang ang takbo ng negosyo nila. Paano naman ang sa atin? Nakita mo ba yung suki ko kahapon? Yung kalbong nakaasul na polo. Kahapon ang pang 37 beses na niyang punta rito ngayong taon. At tuwing pumupunta siya, doon pa rin siya nauupo sa parehong pwesto. Ganyan dapat ang negosyo. Sir Kin, bumababa nga po talaga ang porsyento ng mga bumabalik na customer. Karamihan sa mga negatibong review sa API ay tungkol sa kawalan ng ganang bumalik pagkatapos kumain. Anong sabi ng Research and Development Department natin? Sabi nila, sinunod naman daw nila ang eksaktong sukat at timpla. Pare-pareho naman daw ang lasa ng bawat luto. Pero ang sabi ng mga customer, parang may kulang talaga sa lasa.
Bawasan mo pa ng 10 yuan ang presyo bukas. 58 yuan para sa 4 na gin, Sir Kin, mas lalo po tayong malulugi sa presyong iyan. Kahit malugi, kailangan muna nating mapanatili ang dagsa ng mga tao. Bakit ka napadpad dito? Kumain ako sa tapat kanina. Kumain ka sa tapat. Kailangan nating kilalanin ang kalaban natin. Nagbaba sila ng presyo, 58 yuan para sa 4 na gin. Pumila lang ako ng 10 minuto, nakapasok na ako agad. Kalahati na lang ang laman ng pwesto nila. Kumusta naman ang lasa doon? Mas masarap kaysa sa huling tikim ko. Malutong na ang balat at siksik na rin ang karne. Pero pagkatapos kumain, parang ayaw mo na talagang bumalik ulit doon. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Alam mo ba na ang sinabi mo kanina ay hawig sa master mo? Baka dahil ito sa katatayo sa harap ng kalan ng matagal. Kaya pareho na ang lumalabas sa bibig namin. Hindi na nila kaya. Habang binababaan nila ang presyo, lalo lang silang nalulugi. Ang pagpapababa ng presyo ay makakaakit ng mga tao, pero hindi sila mapapanatili. Karaniwang kaalaman lang yan. Kaya ano ang susunod mong gagawin? Wala akong gagawin. Lutuin lang ng maayos ang mga hipon, kusa rin silang babagsak. Boskin, natikman ko yung inihanda mong hipon, napakasarap nito. Gusto ko sanang magtanong sa inyo. Ang mga hipon ng Chenji, bakit pagkatapos kumain ng isa, naghahanap pa ng pangalawa? Boskin, hindi ko po masasagot ang tanong na yan. Kung hahayaan mo ang isang kusinero na tumayo sa harap ng kalan ng 12 taon, kusa niya na itong malalaman, hindi ko talaga alam ang sagot. Boskin, aalis na po ako. Saan ka pupunta? Gusto ko nang bumalik sa Chenji. Bakit? Doble naman ang sahod mo rito ah. Boskin, noong nasa Chenji pa ako, nararamdaman kong umuunlad ako araw-araw. Pero dito, paulit-ulit lang ang ginagawa ko araw-araw. Paulit-ulit na parehong galaw, parehong sukat, parehong hipon. Pero ang lasa ng hipon, nagbabago araw-araw. Bakit ka nakatayo dyan sa labas? Master, gusto ko na pong bumalik. Pwede kang bumalik. Pero magsisimula ka ulit sa paghuhugas ng hipon. Kung gaano katagal, alam mo na yan. 3 buwan, maghuhugas ako. Boskin, aalis na ba ang Kinji sa industriya ng hipon? 2 beses nagbukas, 2 beses ding nabigo. Paano niyo po nakikita ang inyong karibal na Chenji? Napakasarap ng mga hipon ng Chenji. Tanggap ko ng buong puso ang aking pagkatalo. Pero hindi aalis ang Kin Group sa industriya ng pagkain. Gagamit kami ng ibang paraan. Mismo siyang umamin sa kanyang pagkatalo. Sa harap mismo ng media. Hindi pagkatalo ang kinilala niya, kundi ang mismong kawali ng hipon na yon. Nanalo ka. Walang panalo-panalo rito. Patuloy lang naman akong nagluluto ng hipon. 6 na buwan siyang nanggulo, 6 na buwan din akong nagluto ng hipon. Ganon lang yon kasimple. Ilang beses mo na yang nilagyan? Mahigit 30 beses na. Pagkatapos maghugas, pahiran mo, tapos bukas maghugas ka ulit. Chef, hindi mo ba tatanungin kung anong ginawa ko roon sa Kinji? Basta bumalik ka, sapat na. Ang nakaraan ay wala na. Sa loob ng aking kawali, nagsara na ang Kinji. Bakante na ang tindahan sa tapat.
Pero tiyak na may kukuha rin sa bakanteng pwesto na yan. Baka maging kainan ng noodles, baka magbenta ng inihaw na isda, o kaya naman ay maging kainan ng hotpot. Kahit sino pa ang dumating doon, wala na tayong kinalaman sa kanila. Tinipon ko kayong lahat ngayon, hindi para ipagdiwang ang pagbagsak ng Kinjay, kundi para sabihin ang isang mahalagang bagay. Nakaligtas ang Chenjay hanggang ngayon hindi dahil bumagsak ang Kinjay, kundi dahil araw-araw nating pinaghuhusayan ang pagluluto ng ating mga hipon. At ganun pa rin dapat ang gawin natin sa hinaharap. Huwag kayong magpapakampante dahil lang wala ng tao sa tapat. Hindi sasarap ang hipon dahil lang nagpapakampante kayo. Tama po si Chef Chen. Magpapatuloy po akong mag-ensayo pa ako. Maghuhugas ako, patuloy akong maghuhugas. O, bakit hindi ka ata umiinom ngayon? Iniisip ko lang kung ano kaya ang bubuksan sa tapat. Ano namang pakialam mo sa bubuksan nila? Hindi naman sa takot ako, nakasanayan ko lang talaga. Kapag matagal mo nang pinagmamasdan ang isang lugar, tapos bigla itong nabakante, hindi mo maiwasang mapaisip. Ang pinakamalaki mong problema ay hindi mo kailanman hinahayaang huminto ang sarili mo. Pati ang pagkabakante sa tapat, pinag-iisipan mo pa rin. Kapag huminto ako, masusunog ang mga hipon. Tanda mo pa ba kung ano ang itsura rito 2 taon ang nakalipas? Noong panahong yon, nagtitinda pa ako gamit ang tricycle sa night market. Nilapitan mo ako habang may hawak kang kamera. Sabi mo noon, may nag-iinspeksyon kaya bawal kumuha ng larawan. Sabi ko naman, hihintayin ko ang muli mong pagbubukas. Sabi mo, maghintay ka. Naghintay ka ng higit 2 taon, sulit naman ang paghihintay. Master, tapos na po akong maghugas. Kamusta na ang mga kamay mo? Mas makapal ang mga kalyo ko kumpara noon, pero mas maliksi na ang mga daliri ko ngayon. Ikaw ang hahawak sa kalan ngayon. Babantayan kita rito sa tabi sa una mong lutuan. Ayos naman, halos walang pinagbago noong umalis ka. Master, umalis at tumakbo po ako noon, kahit hindi ko pa lubos na natutunan ang lahat. Umalis ka para matuto ng mga bagong bagay, at ngayong nagbalik ka. Hindi na rin naman lugi. Simula ngayon, babalik ka na sa dati mong pwesto. Master, hindi na po ako muling alis. Mas matatag ang timpla ng batch na ito kumpara sa huli. Nagpalit kasi ako ng bagong makina para sa pag-roast. Mas pantay na ngayon ang pagkakaluto ng mga pampalasa. Matatalas pa rin talaga ang panlasa mo. Nagsara na ang supermarket ni Laozu, alam mo ba? Alam ko. Nanghina na rin si Laozu nitong mga nakaraang taon. Noong lumapit sa iyo ang supermarket, hindi ka talaga pumayag noon. Gumagawa lang naman ako ng base na timpla. At kahit kanino ko naman ibenta, benta pa rin yan. Pero kapag ibinenta ko sa taong talagang nakakaunawa sa lasa, mas panatag ang loob ko. Alam mo ang tunay na lasa, kaya huwag ka nang magpasalamat. Kayang kontrolin ng makinang ito ang temperatura. Sa loob ng plus o minus 1 degree. Yung dati kasi, plus o minus 5 degree ang diferensya. Kaya mas maganda at mas matatag ang kalidad ng mga pampalasa ngayon. Magkano naman ang idinagdag sa puhunan? Magtataas na lang din ako ng kaunti ng presyo sa panig ko. Huwag na. Nagbayad ka na ng paunang bayad para sa 3 taong supply. Sapat na ang perang yon para makabili ako ng 2 bagong makina. Pambayad sa mga timpla ang perang yon, hindi para sa mga makina mo. Kapag mas maganda ang makina, masasarap din ang magiging timpla. Hindi ba't para sa iyo rin naman ang pagbili ko nito? CJ, mula ngayon, padalhan mo ako ng karagdagang 1 supot na sample sa bawat batch. Lalasahan ko muna at sabihin mo agad sa akin kapag may nagbago sa lasa. May 3 taong nagpunta rito para hanapin ka ngayon. Sino-sino sila? Ang una ay ang landlord. Gusto niyang iparenta sa iyo ang bakanting pwesto sa tapat para gawing bagong branch ng Chenki. Napakamura lang daw ng upa. Paano naman yung pangalawa? Yung pangalawa, galing sa lokal na asosasyon ng pagkain. Gusto kanilang maging hurado sa susunod na kompetisyon ng lobster. Paano naman yung pangatlo? Ako naman yung pangatlo. Gusto ko sanang may pag-usapan tayo. Sige, magsalita ka. Plano ko nang magsarili, hindi na ako magiging food blogger. At magpo-focus na lang sa paggawa ng content para sa mga restaurant brand. Ang resulta ng unang kliyente. Payag ka ba?
Sa ngayon, may 30% pagtaas sa kita ng 8 tindahan natin. Para sa susunod na plano ng pagpapalawak, iminumungkahi kong tumungo tayo sa timog. Walang malalakas na brand ng crayfish doon. Mas gusto ng mga tao sa timog ang banayad na lasa. Kailangan nating a-adjust ang kasalukuyan nating timpla. Ano nang palagay mo? Dito sa gitna natin buksan ang unang tindahan. Ang lungsod na ito ang may pinakamaraming tao at pinakamalakas ang kakayahang gumastos. Iisantabi muna natin yung naunang dalawa. Sa tingin ko rin, yung nasa gitna ang pinakaangkop. Pero baka mahal ang renta. May dahilan kung bakit ito mahal. Kapag maraming tao, mas marami rin ang kakain. Kahit gaano pa kamahal ang renta, basta masarap ang crayfish natin, madali lang nating mababawi ang gastos. Tikman nyo ito. Medyo matamis ang panlasa ng mga tao sa timog. Nagdagdag ako ng 1 kutsarang asukal. Chef, medyo matamis po, nakakaumay na. Medyo matamis lang ng kaunti. Kung babawasan ng kalahating kutsara, magiging sakto na. Mas matalas na ang panlasa mo ngayon kumpara dati. Ikaw naman ang magtimpla sa susunod na luto. Ayan, pwede na ang ganitong timpla. Mula ngayon, ganitong timpla na ang susundin ng mga bagong tindahan sa timog. Hotpot Restaurant yung nakaraang nakapwesto rito. Bago pa naman ang dekorasyon sa loob. Pwede pa nating pag-usapan ang transfer fee. Tibagin natin ang pader na ito at palitan ng salamin. Magagamit pa naman yung iba. Mas mura ng 30% ang renta rito kaysa sa kabisera ng probinsya. Maganda rin ang lokasyon. Sa tingin ko, pwede na nating kunin ito. Boss, gigibain po natin ang pader na ito para palitan ng salamin. Tama. Gigibain ang buong pader. Ang mga tauhan sa kusina na kailangan para sa bagong branch ni Master Chen. May napili na akong 6 na tao, paki-check mo nga. Ikaw ang mamuno sa kanila papunta roon. Isama mo sila papunta roon. Bibisita ako roon ng 1 beses kada linggo. Maraming salamat, Master Chen. Sige na, lumakad ka na. Bago ka umalis, iayos mo muna ang mga tauhan sa lumang branch ng Peace Hotel, Zhao Qianlong. Kung sakaling magkaproblema ka roon, bumalik ka lang dito kahit kailan. Laging may pwesto para sa iyo rito sa kusina ng Peace Hotel. Wala ka ba talagang masabing maganda? Xiao Liu, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang lumang branch ng Peace Hotel. Huwag mong papabayaan ang restaurant ng tatay ko. Hindi yan masisira, 2 taon na akong naglilinis ng hipon. Masarap ba doon sa bagong bukas? 吃吗？ Libre kapag hindi masarap. Tuloy po kayo, subukan nyo. Pwede nang matulog ng maaga kapag tapos ng magligpit. Nakagawa siya ng 40 kaldero ng pagkain sa unang araw pa lang niya. Di ba napuruhan ang mga kamay niya? Hinding-hindi yan mapupuruhan. Noong naglilinis pa siya ng hipon ng 3 buwan, mas pagod pa ang mga kamay niya kaysa ngayon. Ipinagkatiwala mo sa kanya ang unang branch sa ibang probinsya. Hindi ka ba natatakot na baka masira niya ito?
Kung magkamali man siya, magsisimula na lang ulit kami. Noong binuksan ng tatay niya ang Peace Hotel noon, nagkamali rin siya sa unang taon, pero kalaunan, nakabawi rin siya at nagtagumpay. Ang sinumang tumatayo sa harap ng kalan ay tiyak na magkakamali kahit minsan. Pagkatapos magkamali, tumayo ka lang ulit doon. Lumabas na ang kinita ng bagong branch para sa isang buwan. Mas mataas ito ng 20% kaysa sa inaasahan. Ang porsyento ng mga bumabalik na customer ay kapareho lang ng sa lumang branch sa kabisera ng probinsya. Magsanay pa sila ng 3 buwan. Kapag sanay na sila, pwede na tayong magbukas ng pangalawang branch. Ang bilis naman yata. Walang mamadaliin, hintayin muna nating masanay ng husto ang 3 yon bago magbukas. Ang pagbubukas ng bagong branch ng walang sapat na tao ay parang pagpapakamatay lang. Manipis ang shell ng mga hipon na ito, kaya dapat bawasan ang panimpla. Nalasa mo pala. 6 na buwan na akong nagsasanay rito. Kung hindi ko pa yan malalasahan, mabuti pang bumalik na lang ako sa paghuhugas ng hipon. Ganyan din ang dapat mong gawin sa kusina ng bagong branch mo roon. Tuwing may darating na bagong batch ng hipon, tikman mo muna, hipuin, at tingnan ng mabuti. Huwag mo munang madaliing iluto. May espesyal ba ngayon? Wala naman. Naaalala mo ba yung 3 taon na ang nakalipas? Yung unang beses na nagsindi ka ng apoy sa night market. Naaalala ko. Hiram lang ang tricycle noon, at ang kalan naman, sariling welding lang. Noong unang salang ng niluluto mong hipon, tumalsik ang mantika sa buong kamay mo. Nakatayo lang ako sa tabi mo noon at pinapanood ka. At naisip ko noon, iba ang tingin sa mata ng taong to kapag nagluluto ng hipon kumpara sa iba. Naaalala mo pa pala yon? Naaalala ko, kaya nga sa loob ng 3 taon na to, patuloy lang kitang kinukunan ng video. Anong plano mo bukas? Darating ang bagong batch ng hipon bukas ng umaga, titikman ko muna. At pagkatapos, Sisimulan ko ng magluto ng hipon. alam mo ba sa loob ng 3 taon na to, kung ano ang pinakamalaking pagbabago sa'yo? Mas madalas ka nang umiti ngayon kaysa noon. Siguro dahil nasanay na lang akong magluto. Magluluto pa ako ng isa pang salang. Gusto mo bang tikman? Katulad pa rin noong unang araw, ganyan pa rin sa mga susunod na araw. Kung ganoon, patuloy lang kitang kukunan ng video.